kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya ay mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin niyo ang Panginoon, dakinain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay ngawitan at papurihan magkakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Martes tayo ng ika-28 na linggo ng Panginoong panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. At ngayon, 15 ng Oktubre, ating gunitain si Santa Teresa de Jesus ng Avila. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa mitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kawaypaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal ko mga kapatid, si Santa Teresa de Jesus ng Avila ay isang Karmelita at siya ay pundadura o tagapagtayo ng deskalso na mga Karmelita. Siya ay OCARM, Ordes Carmelitarum, kasama ni San Juan de la Cruz, itinayo ang OCD o Order of the Carmelite Disciples. At sa kanyang pagtuturo ay kanya pong ipinapahayag gaano tayo magkaroon ng malaliman na ugnayan sa Diyos. Hindi madali ang malalim na ugnayan ng Diyos. At dahil dito, kinakailangan ang kalinisan. At dahil tayo'y marupok at mahina bilang tao, dumulog po tayo sa may Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong taga-pagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong Espiritu ay siyang nagbunsod kay Santa Teresa de Jesus ng Avila upang magpamalas ng landas ng dapat kamting kaganapan ng sambayanan. Ipagkaloob mong kami ay laging magsalo sa itinuro niyang galing sa iyo at mag-alab sa hangaring maging tagapagtaglay ng tunay na kabanalan mo. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paalipin uli.
Ako si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag napatuloy kayo, pinawawalang kabuluhan ninyo si Kristo. Sinasabi ko sa inyo, at sa sinamang napatuli, kailangan sundin niya ang buong kautusan. Ang nagsisikap na maging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan ay napahiwalay na kay Kristo at wala ng karapatan sa habag ng Diyos. Ngunit umaasa kami na sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay aariin kaming matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, wala nang halaga ang pagtutuli o di pagtutuli. Ang mahalaga ay ang pananampalatayang nakikita sa gawang udyok ng pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Ang dakilang pag-ibig mo sa akin ay pahayag, at ayon sa pangako mo, pon ako ay iligtas. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Tulungan mong ihag ko yung tunay na balita, yamang sa iyong kahatulan, lubos akong may tiwala. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Lagi akong tatalima sa bigay mong kautusan. Susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Ako na may mamumuhay ng payapa at malaya. Yamang ako sa utos mo'y sumusunod namang kusa. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masayod ang galak ko, pakat aking iniibig. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Mahal ko yung utos mo, diyo'y aking igagalang. Sa aral mo, tutuntunin ko habang ako'y nabuhay-buhay. Pahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, ating tanang ating inolob. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, pagkatapos magsalita si Jesus, siya ay inanyayahan ng isang Pariseo upang kumain. Kahit pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa nagtaka ang Pariseo nang makita niyang kumain si Jesus nang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga Pariseo,
hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob nito'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang may likha ng labas ang siya ring may likha sa loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman na mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Atin pong napakinggan sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, Kapitulo 11, versikulo 37 hanggang 41, ang pagtuturo ng Panginoon tungkol sa kalinisan. Kasi sabi niya na ipamahagi ang lahat ng laman sa mga dukha at ang sisidlan ay maging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo. Dapat nating tingnan itong versikulo 41, Kapitulo 11, Ebanghelyo ni San Lucas, sa tradisyon ng mga Hudyo. Ang tradisyon ng mga Hudyo ay mayroon silang tinatawag na kautusan. At ang kautusan ay tinatawag nilang Torah. At doon sa Torah, na mayroon pong 613 na mga kautusan at ang iilan-ilan ito ay tungkol sa kalinisan. Itong Parisiyo ay kinumida ang ating Panginoon na kakain, makisalo sa kanyang kainan. Pero ang ating Panginoon, bago kumain, hindi siya naghugas ng kamay ayon sa tradisyon ng mga Hudyo. Kasi ang mga tradisyon ng mga Hudyo napakalalim at marami itong mga paraan. Kaagad kumain ng ating Panginoon, pero mayroon pa siyang sinabi at nabi, kay mga Pariseo, hinugasan ninyo ang labas, pero ang sa loob ay puno ng dumi. Ang sinasabi po dito ng Panginoon na kung mayroong kalinisan, dapat magmula sa loob. At kung ang tao, hindi lang na malinis tayo sa labas, dapat ang ating puso, dapat ang ating kalooban ay magkaroon din ng kalinisan. Sa salitang Hebreo, ang kalinisan ay toher. Dahil Hebreo, Israelita ang ating Panginoon. Pero dahil ang ating mga pagbasa ay nakasulat sa Koinoko na Griego, ito naman ay agnotita, ang kalinisan, na nasali naman sa Latin, poritas. Ang kalinisan, ayon pa sa ating unang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia, Kabanata 5, talata 1 hanggang 6, ay ang pagiging malaya ayon sa pananalig at ayon sa turo ng ating Panginoong Jesucristo at hindi ayon sa kautusan. Ang kautusan dito, yung sinasabi ko kaninang Torah, tradisyon ng mga utos. At itong tradisyon ng mga utos, mayroong iba't ibang mga ginagawa. Gaya ng circumcision, gaya ng paano magkaroon ng kalinisan, napakarami. Pero, ang sabi ni San Pablo, hindi ang kautusan ang siyang magpapalaya. Bagkus, ang pagiging matuwid ay ang pagkaroon ng Espiritu Santo at ang pananalig sa Diyos. Ang ibig sabihin dito, ang pananalig ay nasa ilalim ng puso.
Halimbawa, sunod-sunuran lang tayo sa mga tradisyon. Ginagawa natin, ito yung tradisyon ng mga debuto, ito yung gawin natin, ito yung paraan ng ating pagdarasal. Pero sa loob ng ating puso ay hindi tayo malinis. Sa loob ng ating isipan, hindi tayo malinis. Mayroon pang mga kasakiman. Mayroon pa tayong mga vested interest o mga pansarili na mga paningin sa buhay. Kaya upang magkaroon tayo ng tunay na pagsunod sa mga Hudyo, mayroon silang sinasabi sa tunay na pagsunod. Sumerat, misat, anitit. Ang ibig sabihin dito, isang masugid na pagdalisay sa sarili sa pamagitan ng pagtupad kung ano ang nakalaan. Ibig sabihin, pagtupad sa kautusan. Kaya, mayroon tayong salita, halimbawa sa Latin na vera observancia, o yung totoo na ating pagtupad sa dapat nating gawin. Pero hindi ito ang tunay na nagpapalinis sa tao. Ang nagpapalinis sa tao, una sa lahat, ay ang pagiging malaya. Ito yung sinasabi ni San Pablo sa sulat taga Galacia. Ano po ang kalayaan na tunay? Malaya tayo sa mga nagpaparumi ng ating mga isipan at mga puso. Yung nagkaroon tayo ng kontaminasyon o polusyon, mapalaya sana tayo kung ano mang idinagdag. O ang pangatlo, yung pagtingin natin na magkaroon tayo ng hindi lang ritual na paglilinis. Ang ritual na paglilinis, ito yung sinasabi sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 11, na maghugas ayon sa paraan ng tradisyon ng mga Hudyo. Maghugas ng kamay, at yuko ng 3, at kung ano pang ilagay sa kamay ng mga aksyon upang sundin ang isang tradisyon. Pero hindi yan ang tunay na nagpapalinis. Ang nagpapalinis ay mula sa puso na magkaroon tayo ng kalayaan, na malaya tayo, maging malinis tayo, maging dalisay tayo, at walang kasakiman, walang kasamaan, walang kasalanan. Ibig sabihin dito, sa physical at sa internal na tayo ay magkaroon ng kalinisan. Magkaroon tayo ng narapat na dapat gawin. Maging malaya tayo para sa Diyos sapagkat ang Diyos ay puspos ng kalinisan. Siya ang may puro na kalinisan. At upang tayo ay maugnay sa Diyos, ayon pa sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 5, versio 8, magkaroon tayo ng malinis na puso upang ating makikita ang Diyos. At ang kalinisan sa puso, tayo ay hindi tumitingin sa mga mapang-ibabaw na mga bagay-bagay. Bagkus kung ano yung makapaglinis sa ating kalooban at mga puso. Kailangan ang pagkumpisal, kailangan ang pagsisisi, kailangan ang pagbabalik loob, kailangan ang panalangin na matibay, sapagkat sa Diyos, at kung sa Diyos tayo, at naugnay ng malaliman sa Diyos, tayo ay magkaroon ng tunay na kalinisan. Maganda ang sinasabi ni Santa Teresa de Jesus ng Avila. Mayroon po siyang isang nasulat. Isasabihin ko muna sa original na pagkasabi ni Santa Teresa. Siya po ang santa natin ngayon, Santa Teresa de Jesus ng Avila, isang Karmelita na monha. Sabi niya, nada ti torbi, nada ti espante, todo si pasa, Dios non si muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene,
nada le falta, solo Dios basta. Isalin ko sa ating salita. Sinasabi ni Santa Teresa de Jesus ng Avila, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong matakot sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Ang lahat ay lilipas. Ang Diyos lang ang siyang hindi magbabago. At kung magkaroon tayo ng pasyensya, atin pong makamtan ang lahat ng bagay. Sapagkat kung sino siya na may Diyos, hindi po siya magkukulang. Sapat na ang Diyos. Pakisabi sa katabi mo, sapat na ang Diyos. Sapat na ang Diyos. Kung may Diyos tayo, mayroong kalinisan. Sapat na ang Diyos ng lahat. Makamtan natin ang tunay na saysay at kahulugan ng buhay. Sapat na ang Diyos na kung mayroon tayong hinaharap na problema, mga pinagdaanan na matindi na usuliranin sa buhay, sapat na ang Diyos na siyang magbigay lakas sa atin. Sapat na ang Diyos upang tayo ay maglang buhay na ganap at ikasya siya. Solo Diyos basta. Sapat na ang Diyos. Naway, ang Diyos ay siyang tunay na kahulugan ng ating buhay. Lahat ng mga nagkaroon ng pananalig sa Diyos na siya lang talaga ang lahat, sapat na ang Diyos, pumalakpak ng malakas upang ating ipahayag, sapat na ang Diyos. Pakisabi ng malakas, sapat na ang Diyos. Sapat na ang Diyos. Siya at siya lang ang magbigay sa atin ng buhay na ganap at ikasya siya. Solo Diyos, basta. Sapat na ang Diyos upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. May namahal kong mga kapatid, mulat sa ating pagiging hindi karapat-dapat, itinaas natin ang ating mga isip at puso sa Diyos Ama. At inilalahad natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Atin pong itutugon, Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang simbahan, lalo na ang kanyang mga pinuno, naway isa puso ang gawain ng pagbabago at pagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga opisyal ng gobyerno naway magpakita ng tunay na malasakit para sa katarungan, dangal at pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga nagtatrabaho sa media, naway akayin ang mga tao sa katotohanan at isulong ang pinahahalagahan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pag-asa, kagalingan, lakas at kasiyahan. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga tapat na yumao, naway bigyan ng gantimpala ng Panginoon sa kanilang tapat na paglilingkod ng walang hanggang kaligayahan. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin at paglingkuran ka sa Espiritu at katotohanan. Sa pangitan ni Kristo, ang aming daan. Hinihiling namin ito, pangitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
buhay at alak na mula sa'yo muling ihahagin sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamikha, kalugdan mo ang aming mga alay sa iyong kadakilaan na pinaghandugan ni Santa Teresa de Jesus ng Avila ng paglilingkod niyang iyong kinasihan sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa unang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapaning tunay marapat ni kay aming pasalamatan ngayon ikinaglak naming ang mga banal na tao ay nagtalaga ng sa anak mong si Kristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinigay ng iyong anak ang minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggaling ng amin ngayong nilingon. Dito mo rin nais kami makarating at ahantong. Kaya kaisa namang ihalisi si awit ng papuri sumpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupunuan langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kasimitan ng Espiritu yung banal na makalob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin ang simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Pawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawano'y dapatin kami lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas.
Kaisa naman na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ang mga apostol ni San Juan Bautista, ni Santa Teresa de Jesus ng Avila, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin, may galing na utos sa turo ni Jesus ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapagsalo mo sa pagkain iyong bigay ang tapat mong angkan. Gawin mong alinsunod sa halimbawa ni Santa Teresa de Jesus ng Avila. Kami laging masayang makaawit ng pag-ibig mong walang maloy kailanman. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw sa tahanan ng ating Pong Isus Nazareno. Kay mga narito, kay mga naugnay sa iba't ibang social media platform na nakusposting sa iba't ibang paraan, naway pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalain ka lagi ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo ng Pong Isus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng tumutulong sa atin, lahat ng naugnay sa atin. Naway, ang Diyos ay magpapala sa inyo, mambiyang siksik-liglig at nag-uumapaw. Ang ating word of the day. Sapat na ang Diyos. Diyos solo, basta. Sapat na ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos na siya ang sapat para sa atin. Siya ang tunay na buhay natin. Ngayon na po ang puspas. Mangyari po lamang ito sa bagay, ang ibagay na puspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno. Inihag mo sa cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kilingan ng kanon, nagsusumamo sa makamta naman ng katugunan at tanggapin ng kasagutan may tag na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo ang mga dalimahin dasal at mga bagay-bagay. Basbasan na may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na may maalala ang pangakon sa binyag na ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kagtaglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.